Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, nagkaroon po ng Senate hearing tungkol po sa war on drugs noong nakarang administrasyon ni Pangulong Duterte. At bago pa naman itong Senado na to, nagkaroon na rin po ng hearing ang Kongreso, yung nga yung Quad Committee kung saan ginawa nga nilang resource person itong si Joby Espinido. So may mga binanggit doon si Espinido na sinasabi nila nung una, siyempre nung napanood natin yung sa Quad Committee, na sinasabi nila na inilaglag na nga daw ni Espinido, ito si Pangulong Duterte at si Senator Bato, tungkol doon sa war on drugs, doon sa mga killings ng mga, sabihin natin, mga kriminal, pero sinasabi nila EJK. So, kumbaga parang sa kanila malaking puntos na yung ginawa ni Joby Espinido doon sa pag-amin niya na talagang nag-instruct daw. So, nagbigay daw ng instruction pero nagbigay daw ng instruction sila Pangulong Duterte when you say daw na i-neutralize, yun daw patayin na daw kagad. So yun yung pagkakaintindi niya dun sa instruction. Pero malinaw naman doon sa mga unang statement niya na lumapit nga. Totoo naman, pinatotohanan naman ni Senator Bato na lumapit siya or kinausap niya si Joby Espinido at tumingi nga siya ng tulong para i-neutralize yung lugar niya na mawala yung yung illegal na droga. Pero dito sa nangyaring Senate hearing, dahil nga doon kumbaga kinakagat nga ng mga media, kinakagat din ng mga ibang politiko or mga sabihin natin mga ayaw kay Pangulong Duterte na inilaglag nga daw niya sila Pangulong Duterte doon sa war on drugs. Pero dito kasi sa Senado, pinakita lang ni Senator Bato na yung mga sinasabi ni Colonel Espinido ay hindi buo. Kumbaga, hindi natin alam kung sinasadya ba niyang hindi buuin yung kanyang statement or talagang ganun lang siya magkwento na kinakapitalize ng mga politikong ayaw kay Pangulo Duterte, mga organisasyon na ayaw doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Kaya dito sa video na to, makikita natin o ipinakita ni Senator Bato de la Rosa kung paano yung tamang pag-iimbestiga. Hindi kagaya ng ginagawang investigasyon doon sa Tuadcom na only yes or no lang yung pwede mong sagutin at no ano na yun, wala nang no explanation as na yun. Kumbaga, yes or no. Kung it's either, kasi sa yes or no, pwedeng wala kang ano kumbaga talo ka sa yes or no ng Quadcom Kasi when you say yes or no, depende yung sa magiging outcome ng sagot mo doon sa tinatanong ng mga mambabatas doon sa Quadcom. Halimbawa, ang tanong nila papabor sa yes ang sagot mo at sumagot ka ng no, isa-cite in contempt ka, tatawagin kang sinungaling. Na hindi man lang nila pagpapaliwanagin bakit yun ang naging sagot mo. Unlike dito sa Senado, walang yes or nung tanong, walang yes or nung sagot lang. Kailangan mo i-explain at pinapayagan na magkaroon ng parang mini cross-examination para i-correct yung mga sinasabi mo kung tama man o mali. So ito, dito sa video na to, pinakita ni Senator Bato na yung mga sagot ni Colonel Espinido or ni Joby Espinido, kumbaga putol-putol at maraming mga butas. So ito, panoorin po natin tong clip na to. Kung di ka pa pala nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitan to. Colonel, ikaw yung, ito sasabihin ko nga sa kanila, hindi ka naging PNP chief, pero talagang sa ground ka. You conduct police operations, etc. And I think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as, not naman siguro meaning to kill, but as including the possibility of killing. Sige, just explain to us ano yung ibig nyo sabihin. Good afternoon to, Mr. Chair, sa lahat. Good afternoon. Sa akin naman, as an operatives, matagal na non-commissioned officer, ang sa amin, Your Honor, ang pag-intindi,
pag may neutralization, baho, sa status, so neutralize, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally, sa interpretation namin, na nakalagay diyan neutralization, patayin. Magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks, so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint, at saka namatay, Your Honor. Kami ang mag-implementer kasi sila yung mga officer kaharap ko ngayon, sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is, ako, number one, ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na, may firefighting na ang nangyari. But not totally na nakalagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa ground na yun patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali sundin. Maski hindi nalaban, patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede, sa lahat pwede, possibility, as long as real trabaho, kung ano talaga yon ang harapin mo, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Senator Bato de la Rosa, will clarify the situation. Meron kang sinabi, Colonel Espino, na pwede. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin doon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, mangdaming experience ko for my 28 years. Yeah, pwede mamatay kung ano? Kung lumaban. Oh, yun. Example, Klaruhin mo kasi you are living space of doubt na pwede pala. Pwede sa lahat. Pwede kung, yes, kung lumaban. Yun na sinabi ko. So dito yan, pinakita lang ni Senator Bato de la Rosa na yung police operation na ginagawa nila. Kaya nga di ba, yung laging sinasabi rin ni Pangulong Duterte, once na kapag itong mga kriminal na to nanlaban, tuluyan nyo na. Kasi ayaw nga ni Pangulong Duterte na yung pulis, yung tataob dyan. Mas gusto ni Pangulong Duterte na ang tumaob ay yung mga kriminal. Siyempre, once na yan na inanlaban, meron na yung intention to kill. Hindi na yan, kumbaga, wala na sa katinuan yung mga yan. Talagang nakapokus na yan dun sa lalaban yan. Siyempre, itong mga pulis na umaaresto, hindi naman pumapayag din si Pangulong Duterte na dahil ginagawa lang yung trabaho nila, sila yung mamamatay. Sila yung tataob dyan. Siyempre, nanlaban na yung mga yan. May baril yan Once na yan, pumutok ng baril, it's either police, may tama, nasa ospital, or wala na. Diba? Yun lang naman yung pinakapunto dyan Kapag nanlaban, tuluyan nyo na. Kasi nga naman, kung yan nanlaban, tapos bubuhayin nyo pa, pakakainin pa ng gobyerno yan, siyempre gagastosan pa yan. Kriminal na nga yan Paano matatakot yung mga kriminal kung yan bubuhayin pa? Kaya nga ang rito nakakatawa nga yung yung bloodless drug war ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Makikita niyo yung pagkakaiba talaga Si Pangulong Duterte, salita pa lang niya, nanginginig na itong mga to. Dahil alam ng mga kriminal, may kalalagyan sila. Hindi nakikiusap ang gobyerno. Binabantaan na talaga. Hindi kagaya ngayon sa bloodless ng war on drugs si Pangulong Bongbong Marcos, gobyerno ang nakikiusap at ang kawawa ay yung mga pulis. Kasi parang gusto nila mangyari rito, yung mga pulis, hulihin lang muna at kasuhan itong mga kriminal na to. Ayaw ng mga mambabatas natin na may masasaktan na drug lord. Parang mas gusto pa nila ang masasaktan ay yung mga pulis na gumagawa ng trabaho nila. Mandated ng batas natin ang mga pulis, kaya nga meron silang baril. Kaya nga ang sinasabi nga, di ba, nagiging biruan na nga lang pag may aaresto Manlaban ka na, sige na, para matapos na agad yung usapan. Kasi kung dadalhin pa sa kasuhan yan, matagal pa.
gagastusan pa ng gobyerno yan. Eh kung manlalaban na yan, isang gastusan na lang, diretso libing na lang. Kaya nga dito pinapakita lang dito ni Senator Bato de la Rosa na yung mga statement ni Joby Espinido na kinakagat naman ng mga bobong tuwadcom, mga bobong nag-iimbestiga sa kabila na masyadong paniwalain. Hindi man lang nila iniisip o hindi man lang nila sinasala yung mga sinasabi na kanilang mga resource person. Unlike dito sa Senado, kitang-kita natin kung paano hinihimay at pinababayaan nila magsalita. Kaya nga 'di ba, the more you talk, the more you can make a mistake. Yan yung nangyayari ngayon dito. Hinahayaan lang nila magsalita yung mga resource person. Kaya sila nahuhuli sa sarili ng bibig at nagkakaroon ng clarification. Tulad dito, dahil nga hindi niya sinasabi na pwede nyo naman patayin kung manlalaban. So, malinaw yung, kumbaga rito, nagkaroon na ng kaliwanagan dun sa sinasabing patayan dahil nga hindi lahat ng mga namamatay dun sa war on drugs hindi nanlaban. Dito, pinatutunayan lang din ni Espinido na may mga namatay kasi nanlaban. So, malinaw na malinaw po. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.